So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, magbibigay ako ng top 5 reasons or 5 reasons kung bakit maganda pa rin or sulit pa rin i-purchase ang iPhone XS Max ngayon 2025. So tara, simulan na natin. So yun mga J-Vlog, marami kasi ako nakikita sa comment section na gusto mag-purchase ng iPhone XS Max. Tinatanong nila kung sulit pa ba, kaya ngayon dito sa ating video magbibigay ako ng 5 reasons kung bakit maganda pa rin or sulit pa rin i-purchase ang iPhone XS Max ngayon 2025. Pero bago tayo mag-start, saan ba tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba kundi sa ni-recommend nating shop. Unang-una kay Ate Mayet sa CMB Gadgets, Stall XA07, second floor Ginilsan 1 City. At syempre, meron pa tayong mga ibang shop na nire-recommend. Yung links ng kanilang Facebook page ay nasa description box. I-check nyo na lang yan mga ka-J-Vlog. Pero usapang presyo tayo. Ang iPhone XS Max ngayon, napakamura na lang. Nag-range yan sa 13 to 14,000 pesos for the 256 gigabytes. At ang maganda doon kay Ate May sa CMB Gadgets, may mga bago siyang stocks na maganda yung mga condition pa ng unit. Meron na yung mga units na palit na yung battery, which is very considerable naman yan sa ganitong edad ng smartphone. 2018 pa po nilabas ang iPhone XS Max, kaya consider nyo na yung mga ibang smartphones, yung mga ibang version, yung mga ibang ganito, isang palitan na yung battery. Siyempre, ang tagal na yan di ba? So 7 years ng iPhone XS Max. Don't worry, yung mga pinalit naman battery sa CMB Gadgets is maganda naman po yung mga pinalit na battery. Good condition pa yan. Makikita nyo rin naman kung sira yung battery. Unang-una pag sinapak nyo, biglang namamatay, biglang tumatalon yung battery percent, sobrang bilis malubat. Pag nandun naman kayo sa CMB Gadgets, bibigyan kayo ng 7 days replacement warranty. So pwede nyo naman observehan yung phone and iwawarranty naman yan ni Ate Mayet. At yun, nakakatuwa na very affordable na lang iPhone XS Max ngayon, kasi nung lumabas yan nung year 2018, ang akin nun binili ko is the 64 gigabytes lang. Yung 64 gigabytes nun nagkakahalaga ng 75,000 pesos. Tapos yung 256 nagkakahalaga ng 80,000 plus. So super duper expensive, pero after 7 years, biruin mo, nandun pa rin yung pagka-expensive niya Siyempre, 13 to 14,000 is sa ibang mga consumers is very expensive pa rin. That's a mid-range smartphone category. So, grabe. 7 years na tong device na to, pero the value is there pa rin. At yung usability niya ay nandun pa rin. Kaya so, when it comes sa longevity talaga, iPhone ang pinaka-matatag, kumbaga, sa mga ganyang term. So, yon. Marami nag-i-ask, Lods, okay pa ba i-purchase ang iPhone XS Max? So, unang-unang reason kung bakit maganda pa ang XS Max, software update. So, nasa software update pa to ng iOS 18 at there's a slight chance na ma-update to sa iOS 19. Meron tayong mga rumors report na wala na daw. Meron din mga rumors na meron pa. At meron pang rumors na next year pa mawawala ang XS Max or XS series kasabay ang iPhone 11. So, yun. 50-50 tayo sa software update, pero malakas ang kutob ko na ma-update pa to sa iOS 19 at kasabay niya mawawala sa OS update ang iPhone 11. So, bigyan ko kayo ng senaryo. Kung wala na siyang update sa iOS 19 hanggang iOS 18 na lang siya, huwag kayong mag-alala mga J-Vlog, matagal pa po itong magagamit. Taon pa. Kasi take for example yung iPhone 7 and iPhone 6s. Nawalan sila ng software update nung year 2021. Pero ngayon 2025 nagagamit pa po natin ng iOS 15. Marami pa pong mga application ng support ng iOS 15. Kaya kung mapapansin nyo, very usable pa rin ng iPhone 6s and iPhone 7 Plus. Kaya kung bibili kayo ng XS Max ngayon, kahit hanggang iOS 18 na lang siya, huwag kayo mag-alala dahil marami pa pong masosupport na application na itong smartphone na to. Again, taon nyo pa po mga gamit ang XS Max, kaya yun yung isang reason kung bakit siya maganda. Kaya yun yung reason kung bakit okay pa rin siyang i-purchase dahil sa kanyang software. Number 2, camera. Pagdating sa usapang camera, maganda talaga mo-offer ng iPhone XS Max. Ito po yung unang iPhone ko na ginamit for making contents or vlog. Year 2018 ako nagsimula rin mag-vlog nun. Tapos nakapag-purchase ako ng XS Max ng year 2019. Sobra ako nagulat sa camera performance ng iPhone XS Max, kaya in-scrap ko na yung mga Samsung ko, yung mga Samsung Note 9 ko noon, S9, and mas prefer ko na yung
yung mga iPhones nun kasi napakaganda ng video quality ng iPhone. Yes, the Samsung, mga Samsung, when it comes sa camera performance sa photo, wala akong masasabi dyan, sobrang ganda. Pero pagdating sa video talaga, hands down ako sa iPhones. Video quality, mas ipiprefer ko talaga iPhone. Kaya kung content creator kayo, kung naghanap kayo ng napakasulit pa na iPhone na pwede nyo magamit at makunat pa yung battery, syempre XS Max, malaki ang battery capacity niya. Maganda yung recommend ng XS Max. So, quick reminder lang, wala po itong ultra wide camera system. Nagsimula po ang ultra-wide camera system sa iPhone 11. So, ang dual rear camera system ng iPhone XS Max is telephoto. So, for zooming yan. Which is okay rin naman mga ka-J-Vlog. So, asahan nyo lang, pag bibili kayo ng iPhone XS Max, is wala po siyang ultra-wide camera. Pero when it comes sa video, support niyang 4K video recording sa rear camera. Next na reason mga ka-J-Vlog, the chipset. So, the Apple A12 Bionic chip. Ilang beses, ano na yan subok ko na yung A12 kasi meron ako iPhone XR and iPad mini 5th generation. It can handle games pa. Na-test ko na rin yung XS Max sa Genshin, Mobile Legends, COD ngayon 2025. So far, so good. Maganda pa performance ng iPhone XS Max. Kaya when it comes sa gaming, makakapaglaro pa kayo dito sa iPhone XS Max. Kayang-kaya niya pa makipagsabayan sa mga mid-range smartphones ngayon. Yan ang maganda talaga sa Apple, yung kanilang chipset. Yan talaga binabayaran nyo sa kanila, yung kanilang napaka-solid na chipset integration doon sa software. Kaya kung gagamitin nyo tong XS Max, asahan nyo na very snappy pa siya. Pero kung may scenario na naging mabagal na yung XS Max nyo ngayon 2025, ipacheck nyo po yung battery. Kasi yun yung sinasabi ko sa inyo, isang reason kung bakit bumabagal yung smartphone sa battery niya. So, tingnan nyo yung battery, kung mabagal ng XS Max nyo, unang-una, yung battery health, kung nasa 60 plus na ba or 70 plus. May mga ganun kasing scenario na 70 plus pero mabagal na siya, tapos sobrang bilis malobat. Yun yung isang reason kung bakit mabagal lang yung smartphone dahil sa kanyang lumang battery na. Next, sa kanyang display. So, kung naghanap kayo ng isang iPhone na mayroong malaking display, maganda i-consider iPhone XS Max dahil unang-una naka-Super Retina XDR OLED display itong smartphone na to. So, same rin siya ng mga display sa mga ibang iPhones na iPhone 11 Pro Max na naka-Super Retina rin yan. Malaki rin screen size na 6.5 inches. Ito po yung first ever iPhone na mayroong malaking display. Si iPhone XS Max. Na-adapt yan sa iPhone 11 Pro Max din, syempre. So, when it comes sa... so, kung naghanap kayo sa presyo na 13 to 14,000 pesos na meron malaking display, kasi usually sa ganitong presyo na iPhone ang meron iPhone 11, iPhone XR na merong 6.1 inches lang, so maliliit yung display nila. So, kung naghanap kayo ng kapresyo ng mga ng iPhone 11 sa murang halaga, 256 GB na, maganda i-consider itong XS Max. Meron siyang large display at naka-OLED pa. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog, of course, dahil sa kanyang software. Una doon sa software support. Ngayon yung mismong software. Yung ibang consumers binibili ang iPhone dahil of course sa iOS, yung Apple ecosystem. Napakaganda talaga mga ka-J-Vlog pag nasa Apple ecosystem ka, kung baga lahat ng mga ginagamit mo ay Apple products. Pwede nyo silang i-work as one. I know na pwede itong gamitin sa Android, pero mas maganda yung nasa Apple, yung continuity niya talagang very precise. Kumbaga, kaya kung meron kayo iPad, Apple Watch, Apple TV, lahat ng Apple pwede nyo pag-work as one dahil sa continuity ng Apple or ng iOS. So, syempre, very user-friendly ang iOS 18. Yan din ang mga piniprefer ng ibang consumer. Very user-friendly ang iOS 8. Very user-friendly ang iOS. At syempre, when it comes sa pagiging optimize, isa ng pinakamagandang factor sa iPhone XS Max yan. Biruin mo maliit ang battery capacity. Biruin mo 7 years na tong smartphone na to, pero kaya pa rin mag-handle ng mga games at supported pa rin ng latest iOS.
So yun mga J-Vlog, yung 5 reasons ko kung bakit maganda pa rin i-purchase ang iPhone XS Max. Again, very affordable na lang siya. Nasa 13 to 14,000 pesos lang ito sa ni-recommend nating shop sa Green Hills. Kung interested kayo, sabihin nyo lang napanood nyo dito sa vlog. Napakaganda ng overall camera quality. Napakaganda pa rin ang overall camera quality nito iPhone XS Max. Super ano pa rin. Kaya maganda pa rin siyang i-recommend sa inyo. Kung makuha nyo pa to ng mas mababa sa 13,000 ay mas sulit pa. Again, meron tong 64GB, siguro makakuha na lang kayo ng 64 sa halagang 10 to 11,000 pesos. So mas sulit pa siya. Pero mas i-prefer ko na sa inyo kunin ang 256GB kasi 64GB ngayon sobrang liit na lang eh. Mas maganda nang bumili ka ng pangmatagalang iPhone na merong malaking storage. At meron yan sa